pwede po bang si Pangulong Marcos na mismo ang maging flood control SAR sa Metro Manila? Sa kanyang direktang pamumuno, masisiguro natin na walang bahid ng korupsyon ang flood control projects sa Metro Manila. The President, due to the anomalies in the flood control projects, has decided to defund the Department of Public Works allocations for flood control in the 2026 National Expenditure Program, amounting to some 265.5 billion, and realign these funds to other agencies. My concern is that many of these flood control projects are urgently needed and long awaited by our people. Marami din po dito matagal na napagplanuhan upang mabigyan ng solusyon yung paghihirap ng ating mga kababayan dahil sa pagbaha. The President also mentioned that there remains some 80 billion worth of projects unreleased, yung pong FLR under the 2025 GAA, at ito naman daw po ang magagamit para sa paglaban sa baha. But Mr. Speaker, these projects are specific line items in the GAA. May I ask, are we now saying that these projects will be implemented by the DPWH this year? Yes, Madam Speaker, Your Honor. Ito'y under study nila ngayon at hinintay lang nila yung mga requirements kasi kailangan i-comply muna ng implementing agency in compliance with the guidelines of the DBM. Kailangan i-submit ang lahat ng requirements dyan bago i-release yung FLR. So ipatutupad po ito hanggat maaari. Tama po ba? If all the requirements will be complied with by the implementing office at makita nilang kailangan talaga ito, then this will be released. O sa pagkakatanda ko po, ito rin po yung mga questionable insertions at diversions sa 2025 GAA. At ayon sa testimonya ni Yusek Bernardo sa Senate Blue Ribbon, ito yung mga proyekto na pinanggagalingan ng mga 20 to 30% kickbacks. Kaya nagkakaroon ng mga ghost projects. Ano po ang kasiguruhan natin na itong 80 billion na ito na ipapatupad dahil line item ay hindi na pinagkakitaan ng mga kumita dito sa 2025 GAA? Sa ngayon po, under 2026 budget, wala na tayong flood control, di ba? Ang succeeding releases, kung mayroon man, babantayan na ng husto ng Department of Public Works and Highways, and it should be in compliance with, it will follow if there is a detailed engineering or master plan ng isang river basin or principal river, then yan ang ilang susundin at siguruin nilang ma-implement ang tama. Hindi po kaya, Mr. Speaker, Madam Speaker, na makakabuti at maayos na policy action kung hahanapin natin ang mahalagang flood control projects na nakapaloob sa 2026 National Expenditure Programs. At hahanapin naman natin yung mga mali sa 2025 GAA, hanapin din natin yung tama, at upang sa ganoon, magamit natin yung 80 bilyon ng tama. Pwede naman po tayong magkaroon ng supplemental appropriations na pwedeng aprubahan ng Kongreso. Di pa po mas maganda na makita natin isa-isa yung 80 bilyon na ito
makita din natin dun sa 255.5 billion kung ano yung mga pinakamahalaga na talagang kailangan na napagplanuhan at yun ang pondohan natin. Tama po. Madam Speaker, tama po. Kailangan nga, sabi nga ni Secretary, na kailangan science-based, may study talaga ang lahat ng paglalaanan natin ng pondo sa sunod na mga flood control. Kaya nga, kailangan mayroong feasibility study, may master plan, bago i-implement yan. So far as DPWH is concerned, I think that there are 18 major river basins na kumpleto na po ito ng studies. At unfortunately, out of the 500 or more principal rivers, hindi ito lahat mayroong mga studies. So kaya pipiliin nila kung saan dapat ilagay yung mga pondo na sa sunod na taon kung maglagay man tayo sa flood control. Kailangan, sabi nga nila, science-based, nakasunod sa Project NOAA, kung saan makikita natin yung mga areas na susceptible to floodings. Sa makatwid po, yung makikita natin na hindi tama dun sa 80 bilyon ay hindi na po natin i-implement. At yung pong pondo na matitipid doon ay pwede natin gamitin sa pamamagitan ng supplemental appropriations para sa mga proyekto na hindi na ma-implement ng 2026. Tama po ba yon? Tama po. Yung 2025 nga po, marami pang mga hindi na-implement. At tinitingnan nila kung ito'y hindi ma-implement talaga, non-implementable ang project, ay magiging savings na po yan at magamit sa ibang mga project na mas kailangan ang pondo. Madam Speaker, Mr. Sponsor, maaari po bang makahingi ng kopya, mabigyan tayo ng kopya ng 80 billion FLR, yung for later release, upang sa ganon, matulungan natin ang departamento na mahanap yung mga proyekto na hindi tama. I believe the department are nodding their heads. Do we have that commitment, Honorable Sponsor? And Yes, Madam Speaker, they will submit. So, Honorable Erices, kahit po, kahit na sa lalong madaling panahon, hindi naman Yes. po ngayon. so they will comply and submit accordingly. Yes, Let's they proceed. will submit the list of the 80 million projects under Yeah, so FLR. Honorable Erices, Thank please you. proceed. Thank you, Madam Speaker, Mr. Sponsor. Out of the 255.5 billion removed from the 2026 SNEP, how much was originally intended for Metro Manila? At sundan ko na rin po, doon po sa 80 billion sa flood control projects under the 2025 GAA na Of i-implement po. Of the 255, Madam Speaker, 150 million is allocated for, is supposed to be allocated to Metro Manila. 100 50. billion of the 255. Yes. Laki. And how much of the 80 billion will go to sorry, Metro Manila? Stand corrected, Madam Speaker. It's 32.99 billion Maliit. for NCR. Opo. Salamat po. Sa 80 billion po na FLR, magkano naman po yung para sa Metro Manila? Does the sponsor have the figure? Out of the 80 billion FLR, how much is allocated for NCR? If you don't have the figure, then you can submit it later. Yes, thank you. Mr. Speaker, sa mga nakaraang 2023, 2024, 2025 GAA, maraming pong proyekto na nabid na, nasimulan at karamihan ay nakasingil na ng mobilization o higit pa. Pero dahil sa kontrobersya sa flood control, maraming contractors na nakansila ang lisensya na ginamit ng maraming mga subcontractors ay iniwan na yung mga proyekto nakatiwangwang at malaking perwisyo sa mamamayan. Paano po natin naayusin ito at paano natin tatapusin ang mga proyektong iniwan na lamang? Mr. Speaker, sa aking distrito, may isang insidente na dahil sa nakatiwangwang na proyekto ay nagkaroon ng aksidente at may isang nasawi. So paano po natin tatapusin yung mga iniwanan na? Do we have to terminate all these projects? Do we have to rebid these projects? Kung gagawin po natin yan, baka po pwede, dalian na natin dahil kawawa yung mga mamamayan natin.
Tama, Madam Speaker, tama. Susundin ho ang proseso. Ite-terminate natin po ang project. Then, ikukunin natin yung mga Termination, then rebid. yung Do we hear kanilang you mga right? mga warranties, and then the balance after the inventory conducted by Department of Public Works and Highways together with the Commission on Audit, ibibid ulit natin ito for So, Honorable this is Erice, subject for please. bidding again. Please Salamat proceed. po, Madam Speaker, and for my last manifestation. Malalim po ang aking pangamba para sa kapalaran ng Metro Manila pagdating ng tag-ulan at bagyo sa susunod na taon. Lalo na tinanggal ang mahalagang flood control projects sa 2026 National Expenditures Program. Ngunit hindi lang po ito ang problema. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil sa tatlong malinaw na pagkukulang. Una, ang MMDA ay tiyula walang sapat na kontrol para ipatupad ang maayos at epektibong solid waste management sa 17 LGUs ng Metro Manila. Ikalawa, may malinaw na disconnect sa pagitan ng DPWH at MMDA lalo na sa operasyon ng mga flood control pumping stations na dapat sana'y buhay na linya ng depensa laban sa pagbaha. Ikatlo, laganap ang korupsyon sa garbage collection ng ilang lokal na pamahalaan dahil kaya barado ang mga estero at daluyan ng tubig sa tambak ng hindi mga nakokolektang basura. Mr. Speaker, ang kredibilidad ng ating Pangulong Marcos mismo ang nakataya dito. Kung sa susunod na taon ay lalo pang lumala ang pagbaha, masasayang lamang ang kanyang galit sa laban sa katiwalian at sa trahedya ng pagbaha. Ang MMDA ay nasa ilalim ng Office of the President. Ito ang pangunahing ahensya na may mandato para sa pangalagaan ng waterways at flood control sa Metro Manila. Ngunit sa kasalukuyan, tila inutil ang MMDA laban sa kapangyarihan at autonomiya ng 17 LGUs. Hindi natin dapat kalimutan, halos 50% ng GDP ng buong bansa ay nagmumula sa Metro Manila at bawat pagbaha, bilyong-bilyong piso ang nawawala sa ating ekonomiya. Habang nagdurusa ang mamamayan, ang kaban ng bayan at ang ekonomiya ng bansa ay tuluyang naaagnas. Kaya bilang isang konkretong solusyon, ako po ay buong pagkumbaba na nagsusuwestyon para sa ating Pangulo. Gusto ko po siyang matulungan through Secretary Vince Dizon. Pwede po bang si Pangulong Marcos na mismo ang maging flood control SAR sa Metro Manila? Sa kanyang direktang pamumuno, masisiguro natin na walang bahid ng korupsyon ang flood control projects sa Metro Manila. Padidisiplina ang mga LGUs sa ilalim ng kanyang general supervision powers over local governments. Mahugot ang kinakailangang pondo ng ating Pangulo at may patutupad ang isang tunay na whole of government approach para tuluyang resolbahin ang problemang ito na dekada nang nagpapahirap sa ating mga kababayan. Naniniwala po ako na magagawa ito ng ating Pangulo sa susunod na taon, magbubunyi ang mga taga Metro Manila dahil nabawasan ng baha at bibilis ang paghupa ng pagbaha dito sa Metro Manila. Salamat po. The We will support- manifestation of the Honorable Erice is We will noted, support, Majority Leader. Madam Speaker.